ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maganda at masaya ang mamuhay sa isang lugar kung magkasundo ang bawat isa. Subalit may pagkakataon na hindi maiwasan ang mga hidwaan na madalas ay nauuwi sa hindi magandang samahan. Ikaw kabarangay, ano ang estado ng puso at pakikisama mo sa mga tao sa lugar ninyo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ako po si Prince, taga Bulacan po ako at dito na ako lumaki, Papa Dudut. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako sa Quezon City nakatira. Palagi po akong nakikinig sa inyo kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo at sa ating mga kabarangay ang experience ko. Kapulutan sana ng aral ang mga nagawa kong pagkakamali at mga desisyon sa buhay na pinagsisihan ko ng sobra ngayon. Uulitin ko, nagsisisi na talaga ako. Kaya ngayon itong pagsulat ko sa inyo ang paraan ko para sabihin sa mga taong nagawan ko ng pagkakamali na kahit na hindi nila ako mapapatawad ay kinikilala ko ang kamalian ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong 4th year high school pa lamang ako. Madalas kasi ako noon tuksuhin ng mga katropa ko kay Sabrina. Kapitbahay namin si Sabrina at 3 taon ang tanda niya sa akin. Hindi pa man kami pinapanganak sa mundo ay magkapitbahay na kami dahil sa mga magulang namin. Magkakilala na kami mula pagkabata. Nakita ko siyang lumaki katulad ko. Huminto siya sa pag-aaral dahil kailangan pang mapagtapos ang nakatatanda niyang kapatid. Maganda siya at mainhin, ang alam ko ay crush din niya ako pero dahil sa sobrang mahiyain niya ay never niyang pinalam sa akin yon. Naghihintay lang pala siya na lumapit ako sa kanya. Dahil sa panunukso at pag-uudyok ng mga katropa, sinimulan kong umaligid sa kanya at niligawan ko siya. Noong una ay hindi siya naniwala sa akin at akala niya ay nasa face lamang ito ng pagiging binata ko at hindi pa ako seryoso sa nararamdaman ko. Para sa kanya ay hindi ko na pinag-isipan ang lahat. Pero sinabi ko sa kanya na kahit may gatas pa ako sa labi ay alam kong gusto ko na siya na maging girlfriend. Kaya patuloy lamang ako sa panliligaw ko sa kanya at noong 18 years old na ako, si Sabrina ang naging first girlfriend ko. Sobrang saya ko sa mga araw na yon, Papa Dudut, dahil ganap na akong binata at hindi ko na poproblemahin kung walang magkakagusto at tatanggap sa akin bilang boyfriend dahil napasagot ko nga si Sabrina. Nainggit sa akin ang iba kong barkada na mas nauna pa raw akong magka-girlfriend kesa sa kanila. Puro kasi panunukso ang alam nila kaya naunahan ko silang magkaroon ng love life. Ako naman ay gusto kong seryosohin ang relationship namin ni Sabrina. At gusto kong may mangyari sa aming dalawa dahil curious ako kung ano ang feeling na gawin yung maging iisa na ang 2 taong nagmamahalan. May ilang ulit din akong nag-attempt na yayain niyang ibigay ang sarili niya sa akin. Pero nabigo ako. Ayaw niya dahil natatakot siyang gawin namin yon. Pero noong matapos na ako ng high school ay dumating ang isang gabi na isinuko na rin niya ang pagkababae niya sa akin, Papa Dudu. Sabrina, salamat ah. Mahal kita. Mahal din kita. Biruin mo. Halos 1 taon na kitang girlfriend pero ngayon lang nangyari to. Masaya ako na binigay mo na sa akin sarili mo. Mahal kasi talaga kita. Swerte ko naman at may isang tulad mo na mahal ako ng totoo. Hindi ka naman mahirap mahalin, Prince. Dahil pogi ako? Kapal nito. Aminin mo na. Crush na crush mo ako kasi nga ang gwapo ko. Hindi lang naman kita minahal dahil lang sa itsura mo. Ano pa? Dahil mabait ako?
Basta. Anong basta? Sabihin mo na. Ngayon pa ba tayo maglilihiman? Nakita na natin lahat ng itinatago ng isa't isa? Ikaw talaga. Alam mo kasi, nakita ko na wala nang dahilan para hindi ko ibigay sa'yo ang sarili ko. Nangyari to kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sobrang saya ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka na. Ginusto natin to. Pakis nga. Masaya ako sa nangyari. Ganun pala yung pakiramdam. Nung una, hindi ko na-enjoy kasi nag-aalala ako sa pwede mangyari pero habang tumatagal, ikaw at ang pagmamahal natin sa isa't isa na lang yung iniisip ko. Ako rin naman. Natakot ako nung umpisa pero napalitan lahat ng saya. Lalo na nung hindi mo talaga tinanggal yung mga mata mo kakatitig sa akin. Ang gwapo mo kasi. Ako lang to. Di sinabi mo rin. Pakipot ka pa kanina. Oo na. Maganda ka, kaya bagay tayo. Kung magkakaanak tayo, sure akong gwapo't maganda. Huy! Ano pinagsasabi mo magkakaanak tayo? Hindi pa naman ngayon, nasabi ko lang naman. Pero kung sakali, matagal pa yun. First time pa lang na may nangyari sa atin eh. Pero baka nga mabuntis ako. Paano kung mabuntis ako? Hindi ka naman gumamit ng protection kanina. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito. Napapayag ka, kaya hindi ako handa. Hindi ako nakapagdala ng kapote. Hayaan na natin, nagkabiglaan eh. Tsaka, ginusto ko rin naman to. Yun naman pala eh. Kaya relax ka lang. Parang ngayon pa lang ako nahihimasmasan matapos ang lahat ng nangyari. Prince, sana lang talaga hindi ako mabuntis. Paano kung mabuntis nga ako, Prince? Pananagutan naman kita kung sakali. Hindi naman yan yung inaalala ko. Alam kong mahal mo ko at kaya mo kong ipaglaban sa mga magulang mo pero pareho tayong wala pang natatapos. Paano na pag-aaral natin? Paano na yung future natin? Hindi naman tayo mayaman. Kailangan nating makatapos. Ayoko mabuntis. Hindi yan. Huwag mo na kasing isipin. Kinakabahan ako. Ayoko pa talagang mabuntis eh. Huwag ka na mag-overthink. Natatakot lang ako. Ang isipin mo, mahal natin ang isa't isa. Huwag mong isipin na mabubuntis ka. Kanina lang ang saya natin tapos ngayon umiiyak ka na. Masaya naman ako eh. Kinakabahan lang talaga ako na baka mabuntis ako. Sige na, tahan na. Mahal kita. Mahal din kita. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ah. Pangako, hinding-hindi kita iiwan. Kita ko talaga sa mga mata ni Sabrina na sobrang nag-alala siya sa maaaring kahinatnaan ng ginawa naming dalawa. Pero wala namang nangyari. Hindi siya nabuntis. Kaya nagkaroon ulit kami ng lakas ng loob para gawin ulit yon ng maraming beses. Hanggang sa nabuntis ko na pala siya bago kami naghiwalay. Dahil may nanliligaw sa kanya na ibang lalaki. Nagpaliwanag siya na umaaligid lang yung lalaki pero ako pa rin ang mahal niya. Nang malaman naming buntis si Sabrina ay doon na kami natauhan. Wala nang atrasan. Nakabuo kami ng isang buhay na nasa sinapupunan niya. Nabuo ang sanggol na yon dahil sa pagmamahalan naming dalawa. Hindi namin yon ipinaalam sa iba kahit sa mga magulang namin pero nalaman pa rin nila ang tungkol doon. Hindi naman maitatanggi ang pagbabago sa tiyan ni Sabrina. Sobrang kaba na nararamdaman namin. Natatakot kami na hindi na kami makapag-aral at matatali na kami sa pagiging mag-asawa. At hahanap ng paraan para buhayin ang aming anak. Kinausap ako ng mga magulang ni Sabrina at nangako akong pananagutan ko ang anak nila. Pero nang nalaman yon ng magulang ko ay pinagalitan ako, Papa Dudut. Sobrang sakit para kay mama na malaman niyang nakabuntis ako. Na parang lahat ng pangarap niya sa akin ay biglang nawasak na dahil sa kagagawan ko. Sabi ko naman sa kanya na magsisikap ako para sa sarili ko at sa pamilya ko. Pero hindi yun ang gusto ni mama na mangyari sa akin. Bata pa raw ako at bunga ng pagiging immature ko ang nangyari sa aming dalawa ni Sabrina.
Kapag si mama na ang nagsasalita ay parang walang lumalabas sa bibig ko. Malakas ang personality ng mama ko at pakiramdam niya parating tama ang mga sinasabi at pinapaniwalaan niya. Kaya bilang anak niya, siya lang dapat ang paniniwalaan ko dahil nga mas marami siyang karanasan sa buhay. Papunta pa lamang ako ay pabalik na siya at tapos na niyang ma-experience ang mga mai-experience ko pa lamang. May nasasabi talaga si mama sa lahat ng bagay. Sinabihan niya ako na papuntahin si Sabrina sa bahay at gusto niyang kausapin kaming dalawa. Kahit takot si Sabrina ay nilakasan niya ang loob niya para lang sa paghaharap na yon, Papa Dudut. Ilang buwan na pala yan? 3 buwan na po akong hindi dinaadatnan. Ibig sabihin 3 buwan ka ng buntis? Nag-pregnancy test na po ako. Pinagpiti po ako ng mga magulang ko. Anong sabi ng mga magulang mo? Yun ba yung pinatawag ka dun sa kanila, Prince? Opo, ma. Doon ko nakita sa bahay nila na positive yung resulta. Nabuntis ko nga siya. Ilang beses niyong ginawa yon? Ikaw, Sabrina, ilang beses may nangyari sa inyo ng anak ko? Hindi ko na po mabilang. 1 beses 1 araw? Inaaraw-araw mo ba ang anak ko para lang mabuntis ka? Pinlano mo ba talaga na mabuntis ka niya para panagutan niyang dinadala mo? Para matali ang anak ko sa'yo? Ma! Sagutin mo ako, Sabrina! Hindi po sa ganun, tita. Alam mo, kung 1 beses lang, naintindihan ko pang dala lang ng kapusukan niyo yung nangyari. Pero kung maraming beses na at paulit-ulit niyo nang ginagawa, ibang usapan na yon. Sa madaling salita, makati ka. Hindi po ako ganun. Mama naman! Tumahimik ka, Prince. Naku, Iha. Ano bang tawag sa'yo kung ganun? Kung hindi ka makate, hindi ka araw-araw magpapakamot sa anak ko. Hindi ka mabubuntis kung di mo sinuko ng maraming beses ang sarili mo. Ginusto mo dahil sa itsura mong yan, di na ako magtataka na makati ka pa sa higad. At ngayong nabuntis ka, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko? Naku, hindi ako papayag. Wala naman po akong balak pikutin ang anak niyo. Hoy, wag mo akong paikutin, babae. Sabihin mo sa akin yung totoo. Tinrabaho mo talaga tong anak ko, no? Kasi may motibo ka talaga. Mas bata sa'yo si Prince. Ikaw dapat yung nakakaalam ng sitwasyon nyo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ang anak ko pa ang pinag-interesan mo? Mahal ko po siya. Tumigil ka. Yang sarili mo lang ang mahal mo kaya mo to hinayaang mangyari. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Alam ko na hindi lang si Prince yung lalaki mo. Hindi po totoo yan. Naku, wag ka nang magsinungaling. Wag ako, Neng. Totoo ba, Sabrina? May iba ka pa bukod sa akin? Wala. Ikaw lang ang mahal ko, Prince. Tumigil ka. Malandi ka. At ngayong nabuntis ka na ng kung sino, kay Prince mo gustong ipasalo yung kakirihan mo? Kapal din ang apog mo, no? Wala po akong ibang lalaki. Si Prince lang po talaga. Hindi si Prince ang ama ng dinadala mo. Sigurado ako. Kaya hindi pwedeng panagutan ni Prince yan. Malandi kang babae. Hindi papasayang kasinungalingan mo sa akin. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko dahil marami akong pangarap para sa kanya. At hindi kasama doon ang maging tatay ng bastarda mong anak. Grabe naman kayo kung makapagsalita. Anong grabe ron? Hindi grabe ang magsabi ng totoo. Ikaw yung grabe. Hindi ka lang malandi, sinungaling ka pa. Hindi ako sinungaling. Binuntis ako ng anak niyo, yun ang totoo. Hindi niyo naman kailangang dustahin ang pagkatao ko dahil lang hindi kayo naniniwala. Parang hindi kayo babae ah. Sabrina, huwag kang umalis! Ang kapal na mukha mo, Prince. Hayop ka. Bahagang puntot mo. Sabrina, sandali! Prince, huwag mo na siyang sundan. Pero ma! Sa akin ka maniwala. Hindi ka lalabas ng bahay para sundan siya. Naintindihan mo? Ma, hindi pwedeng… Huwag nang matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin, Prince. At huwag na huwag mong susuwayin tong sasabihin ko sa'yo. Ayoko nang makikipagkita ka sa babaeng yon. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Huwag kang tatanga-tanga. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi mo anak yung dinadala niya kaya dito ka lang sa bahay. Pumirmi ka rito. Wala akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagtanggol si Sabrina sa mga oras na yon. Nawalan ako ng paninindigan at kahit na anong paliwanag niya sa akin ay hindi ko tinanggap dahil mas pinaniniwalaan ko ang nanay ko.
Nakita ko namang nagmamalasakit lang ito sa akin noon. Naniwala ako na niloloko lang ako ni Sabrina at hindi naman sa akin ang batang dinadala niya dahil may iba pang lalaki sa buhay niya. Isang matinding away ang nangyari sa mga magulang namin. Magkapitbahay nga kami pero parang nagkaroon ng mataas na pader sa pagitan namin. Hindi na kami nagpapansinan at halos hilingin na namin noon na kusa na lamang mapunta sa magkabilang lugar ang tinitirhan namin. Nasaktan ako ng husto sa paghihiwalay namin ni Sabrina, Papa Dudut. Mahal ko siya pero hindi pala sa akin ang batang dinadala niya. Dapat lang na hindi ko siya ipaglaban dahil pinagtaksilan niya ako. Naisip niya siguro na kaya niya akong i-manipulate dahil mas matanda siya sa akin. Mabuti na lamang at may magulang pa rin ako na handang punahin ang lahat ng ginagawa ko noon. Pero pagkatapos ng hindi namin pagkakaunawaan ni Sabrina, ay may nalaman ako na nakapagpabago ng isip ko tungkol sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming pagkakataon na gusto kong lapitan si Sabrina pero hindi ko magawa dahil bantay sarado rin ako ng mga magulang ko at gano'n na rin si Sabrina. Ayaw din ng mga magulang niya na magkita kami at magkausap dahil nasaktan ko sila ng sobra sa ginawa ko at ng pamilya ko. Nasaktan sila na hindi ko inako ang pagbubuntis ni Sabrina at pinaratangan pa siyang malanding babae at nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkausap kaming dalawa. Sobrang sincere na mga salita ni Sabrina nung nag-usap kami at ang sabi niya, sana siya ang pakinggan ko dahil siya ang nakakaalam ng totoo. Sumumpa siya sa harapan ko na walang ibang lalaking gumalaw sa kanya. Ako lang kaya nakakatiyak siyang ako ang ama ng dinadala niya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na gusto niyang magtanan na kami kung totoong naniniwala ako sa kanya. Pero hindi ko kaya. Nasa isip ko na bata pa kami at wala kaming mga trabaho. Inisip ko kung paano namin bubuhayin ang isa't isa, pati na rin ang mga magiging anak namin. Kaya hindi ako sumugal noon, Papa Dudut. Iniwasan na namin ang isa't isa at naging magkaaway yung magkapitbahay na dating magkasundo at magkaibigan ang turingan. Ma? Tatakas ka na naman, no? Ma, gusto ko pumuntahan si Sabrina. Bakit? Nangangati na naman ba yung babaeng yon dahil nakapanganak na siya? Huwag mo sabihin gusto mong kamutin. Ma, hindi naman po ganon. O ano? Dahil sa bata, ganun ba? Opo, gusto ko makita ang anak ko. Nahihibang ka ba? Hindi ka lalabas ng bahay. Ma, gusto kong makita ang anak naming dalawa. Anak ko yung bata. Hindi mo anak yon. Anak yun na ibang lalaki na sinabay niya habang kayo pa. Kahit ano pang sabihin nyo, anak ko yung ipinanganak niya. Tumigil ka. Wala kang alam. Nakita ko sa pictures na pinadala sa akin ng tropa ko. Kamukha ko yung bata, Ma. Kaya anak ko siya. Kamukha ko siya nung bata pa ako. Naniwala ka kagad sa picture? Anak, lahat naman ng bata parang magkakamuka. Kaya tigilan mo na yung katangahan mo na yan. Ma, anak ko yung anak ni Sabrina. Paano ka nakakasiguro? May pambayad ka ba ng DNA test ng bata? Sige, ipagpalagay nating mapapa-DNA test mo yung bata. Kaya mo bang magpalaki ng anak? May pera ka ba? May trabaho ka ba? Mag-isip-isip ka? Nakokonsensya ako, Ma. Tumigil ka. Anong konsensya? Ang dapat mong gawin, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ang gusto mong akuin yung isang responsibilidad na alam mong hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kayang maging ama. Makinig ka sa akin! Kung di ka titigil sa pag-iyak mong bobo ka, edi sige, puntahan mo si Sabrina. Puntahan mo yung kapitbahay nating inanakan mo. Sa oras na lumabas ka, wag ka nang babalik. Nakatakas ka na nga sa responsibilidad, gusto mo pa talagang balikan at akuin? Kahit isipin pa ng ibang tao na ang sama-sama kong ina, wala akong pakialam. Kapakanan mo ang iniisip ko. Naintindihan mo ba? Ma! Umayos ka! Tumigil ka sa paggawa.
Para kang bata, Prince! Huwag ka nang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Alam mong mahirap lang tayo. Pareho lang tayo ng katayuan ng Sabrina na yon. Kung ipapagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya, saan kayo pupulutin? Pareho kayong walang trabaho, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin mo magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Pero kasi ma… Wala nang pero-pero. Tapos na ang usapang to. Igagapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung bata na hindi naman iyo. Huwag mo nang isipin pa si Sabrina at yung anak niya. Di ba't sinabi naman ng mga magulang niya na kaya nilang buhayin yung bata? O di sila na. Kaya huwag ka na mag-alala. Hayaan mo na silang mamroblema. Paano kung dumating yung araw na kamuhian ako ng anak ko dahil sa ginawa ko sa kanya? Dami mong alam? Ano bang akala mo? Bida ka sa isang teleserye? Gumising ka nga sa kahibangan mo? Wala ka sa teleserye, totoong buhay to. Ang kailangan dito, diskarte, hindi drama. Anong makukuha mo dyan sa pag-iyak-iyak mo? Kaya sikapin mo na magtapos. Kailangan mo makapagtapos ng college. Makakuha ka ng matinong trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Para kahit ikaw man lang makaalis sa ganitong buhay. Huwag mo na kaming isipin ng tatay mo. Ang importante, gumanda ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Sige na, matulog ka na. Pinakinggan ko si Mama Papa Dudut. Wala namang magulang na gustong ipahamak ang anak kaya para sa akin ay tama ang desisyon ni Mama para sa akin. Itinigil ko na ang pakikipagkita o pakikipag-communicate kay Sabrina at sa anak niya. Inisip ko na lamang na hindi ko nga anak ang bata para hindi na ako mabagabag sa bawat gabi. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng galit. Hindi na kami nagpapansinan ni Sabrina. Nakikita kong gusto niyang mag-move on at hindi na ako pinakilala sa anak niya na ako ang ama. Matapos ang halos 2 taon ay may pinakilala sa akin ang nanay ko, anak ng kaibigan ni Mama, si Casey. May kayang pamilya niya. Pinag-date kaming 2 hanggang sa naging kami na. Gusto ng mga magulang namin na ikasal kaming 2. Maganda siya at nahulog agad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Pumayag siya nang alokin ko ng kasal dahil buntis na rin siya noon. Ikinasal kaming 2 at ang pamilya ni Casey ang gumastos para doon. Magarbo ang kasal. Pero noong nasa may altar na ako at pinagmamasdan ko si Casey, si Sabrina ang naisip ko. Pati ang anak naming babae. Kung mayaman lang siguro si Sabrina ay tiyak na ikinasal kami. Hindi haharang si Mama na magsama kaming 2 pero mahirap lang si Sabrina. Kaya kay Casey ay pabor na pabor si Mama. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mahal ko rin si Casey. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya at hindi dahil sa pera lang. Sobrang saya ko, mahal. Kuritin mo nga ako. Parang nananaginip lang ako. Casey, hindi mo na kailangan pang kurutin. Eto, hahalikan na lang kita. Mwah! Lahat ng to hindi pa naginip. Kasal na tayong 2, mahal. Asawa na kita. Magiging magulang na tayo soon. Sana maging maayos yung panganganak ko. Kinakabahan na talaga ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Kaya mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Babantayan kita, pangako yan. Thank you, Prince. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Tsaka sa totoo lang nahihiya ako. Kasi tong kasal natin, pamilya mong gumastos sa lahat. Pero kung tutuusin, kami dapat ang sumagot nito kasi ako yung lalaki. Huwag mo nang isipin yon. Kapag naging engineer ka na at meron ng sapat na ipon, pakasal tayo ulit. Ikaw na ang gumastos sa pangalawang kasal natin na yon. Pwede. Pakakasalan kita. At ako nagagastos sa lahat. Aasahan ko yan, mahal. Pero ngayon, magsaya muna tayo sa kasal natin. At dahil buong pamilya ko yung gumastos, no offense, mahal, gusto ko lang na ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo ko lolokohin. Oo naman, hinding-hindi kita sasaktan. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang mamahalin ko. Pangahawakan ko yan. Alam mo naman na hindi rin maalis sa isip ko yung dati mong girlfriend. Yung kapitbahay nyo. May anak pa kayo.
Mahal, hindi ko anak yun. Hindi ako ang tatay ng bata. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Casey, tama ang anak ko. Faithful sa'yo si Prince at wala sa kalingkingan mo yung Sabrina na yon. Gusto niya lang na may managot sa ginawa niyang kalandian sa mga lalaki. Kala niya yata mauuto niya ang anak ko. Pero nagkamali siya dahil alam ko yung mga pinaggagawa niya. Sawsawan ng bayan yung babaeng yon. Please, wag mo na siyang isipin para hindi masira yung moment nyo. Kasal nyo ni Prince ngayon. Dapat ang pagbuo ng pamilya nyo ang pinag-uusapan nyo. Tama po kayo, Ma. Ayan, makinig kayo sa akin. At kung manggugulo na naman yung babaeng yon, ako mismo ang haharap sa kanya. Kasal na kayo ni Prince. Ikaw ang pinakasalan ng anak ko kasi ikaw ang mahal niya. Hindi ka kalad-karing babae. Matino ka. Salamat, Ma. Basta sabihan mo ko kapag naglolo ko o sinaktan ka ni Prince. Hindi ka niya pwedeng saktan, Iha. Mananagot siya sa akin. Mama naman, hindi ko sasaktan ng asawa ko. Aba dapat lang. Ipinapangako ko, tulad ng sinabi ko kanina, sa hirap at ginhawa, nandito ako para mahalin ka, Casey. Kayo lang na magiging anak natin ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Prince. Pero parang takot na takot talaga ako ng mga anak. Tama na siguro yung isang anak lang. Naku, tama rin naman. Pwede ka nga mag-contraceptive, Casey, kung sakali. Ang importante, may isang anak na kayo. Opo, Ma. Mas mabuti na rin na isa lang yung anak namin para mas maibuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Kinakabahan man ako pero excited ako na makita ko yung magiging anak namin ni Prince. Ako rin. Excited na ako sa anak natin. May tatawag ng lola sa akin. Lola Paloma. Nakakatuwa. Bagay na bagay, pero dapat mas sosyal. Mamila! Mamila? Naku, mukhang mas gusto ko yan ah. Papadudot mahal ko si Casey. Nagpakasal ako sa kanya hindi dahil sa katayuan ng buhay. Totoo pong mahal ko siya pero nang panahon na yon, masakit sa akin ang ginawa kong pagdideny sa anak namin ni Sabrina. Dahil parang nakikita ko noon ang sarili ko sa bata habang lumalaki ito. Nagsinungaling lang ako sa harap ni Casey para iparamdam sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Minsan talaga'y kailangan nating magsinungaling para pagtakpan ang lahat. Para hindi maramdaman ng tao na hindi tayo totoo sa kanila. Minsan kasi, ang kasinungalingan pa yung nagbibigay ng katotohanan para sa kanila. Nung pinanganak na ni Casey ang anak namin ay mas naging matibay ang paninindigan ko na siya lang ang mamahalin ko. Hindi ko na dapat isipin na magkaroon pa kami ng relasyon ni Sabrina o ng anak namin. Buo na ang loob ko, Papa Dudut, na burahin na si Sabrina at ang anak namin sa buhay ko. Kahit magkapit-bahay lang kami, para sa akin ay wala kaming nakaraan. Sinisiguro ko na lang na maayos ang binuo kong pamilya. Dahil pareho na kaming bata ni Casey at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan akong magtrabaho. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng internet cafe para may mapagkunan kami ng panggasto sa araw-araw at para hindi naman ako magmukhang batugan. Huminto si Casey sa pag-aaral dahil kailangan niyang alagaan ang anak namin. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil ako naman ang nagbabantay ng internet shop. Tanggap kong ganoon talaga ang buhay lalo na't may pamilya ka nang binubuhay. Sa ganitong sitwasyon, lalo na kung umiiyak ang anak namin ni Casey ay nakokonsensya ako sa ginawa ko sa anak namin ni Sabrina. Pakiramdam ko noon ay napakasama kong tao at mas lalo bilang ama sa bata. Pero wala na akong magawa dahil hindi naman ako nagpakaama. Isa pa ay may anak na rin akong inaalagaan ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam kong may kanya-kanya na kaming buhay ni Sabrina, Papa Dudut. Pero apektado pa rin ako sa mga ganap niya sa buhay dahil magkapit-bahay pa rin kami. Kung hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral ko
Nakapagtapos naman si Sabrina ng kurso niya sa kolehiyo. Naging malusog ang aming anak na hindi ako kinilalang ama. At ang mas masakit pa ay nakikita ko pa noon kung paano makipaglambingan ang anak ko sa abogado niyang boyfriend. Parang sila ang magama at feeling ko na dapat ako ang lumalambing sa bata. Ayaw ko mang isipin pero nagsiselos ako. Sa pagsasama namin ni Casey walang araw na hindi kami nag-aaway. Nagsiselo siya tuwing may pagkakataong nahuhuli niya ako na tumitingin kay Sabrina kahit na hindi naman yon sinasadya. Hindi naman niya tinatanggap kahit na anong paliwanag ko. Inuulit niya sa akin na ang pamilya niya ang nagpapakain sa amin, ang nagbigay ng pagkakakitaan namin. Pero pinagtatrabahuhan ko naman. Hindi naman ako batugan na humihilata lang. Hindi ako ganon papadudot. Pero masakit kapag galing mismo sa bibig niya na parang ginagamit ko siya at ang pamilya niya para lamang sa pera. Dahil kung pera-pera lang talaga sana ay humanap na lamang ako ng babae na mayaman talaga para hihilata na lamang ako. Kung si Sabrina kaya ang ipinaglaban ko, baka ibang naging buhay ko dahil sa pagkakaalam ko ay maraming pangarap si Sabrina para sa aming dalawa. Sabi niya sa akin na kapag maipanganak niya ang anak namin ay gusto niyang bumalik sa pag-aaral para kapag nakapagtapos siya ay kaya naming suportahan ang pag-aaral ng mga anak namin. Nagawa ni Sabrina ang makapagtapos. Pero ako ay parang kandilang nawawala ng apoy para mangarap. Lalo na't araw-araw na lamang akong inaaway ni Casey. Nakita kitang patingin-tingin sa Sabrina na yon. Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Ano ka ba naman? Wala na si Sabrina sa buhay ko. May kanya-kanya na kaming buhay. Tigilan mo na yan. Hindi! Nararamdaman ko may pagtingin ka pa rin sa kanya. Pwede ba, Casey? May anak na tayo. Kasal na tayo. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Pwede bang future na lang natin ang isipin mo? Future? Anong maibibigay mong future sa anak natin, ha? Nagtatrabaho ako. Hindi naman ako nakatunganga lang dito ah. Ako yung nagbabantay ng internet shop. Hindi ba yung trabaho para sa'yo? Kontento ka na lang ba sa ganyan? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Binabantayan ko rin ang anak natin. Hindi ko naman kayo binababayaan. Ayoko na ng ganitong buhay. Bakit ba kasi kita pinakasalan eh? Prince, Casey, pwede bang wag na kayong mag-away? Natatakot na tong bata sa pag-aaway nyo. Ma, pwede ba lumabas muna kayo? Doon nyo na sa labas ng kwarto patulugin yung bata. Prince, ayusin nyo to. Wag naman kayong mag-away araw-araw. Ma, ano ba? Lumabas na muna kayo. Oh siya, eto, lalabas na. Pero umayos kayong mag-asawa. Tigilan nyo na yung pag-aaway. Anong plano mo? Hihiwalayan mo ako, ganun ba? Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Wala akong tinatago sa'yo. Wala kaming tinago sa'yo, Casey. Alam mo naman, alam ng pamilya mo na hindi kami mayaman. Hindi ako nagkunwari sa'yo. Alam ko yun. Kasalanan ko rin na naniniwala ako magbabagong buhay mo dahil sa tulong ng parents ko. Pero hindi eh. Forever na yata tayong ganito. Oo na! Forever na tayong ganito. Forever na akong ganito. Nagbabantay sa internet shop, walang natapos, walang future. Ganito na ako. Okay ka na? Hindi ako okay. Ayoko ng ganito. Anong ayaw? Gusto mo nga akong hiwalayan. Bakit? Hindi ba ito naman yung gusto mo? Para maakit mo na yung Sabrina na yon at maging kayo ulit? Nakapagtapos na siya ng pag-aaral, pwede na siyang tanggapin ng mama mo. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Masakit bang marinig yung totoo? Casey, sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan! Sorry, mahal. Huwag mo akong hawakan! Ilang beses mo na ako sinaktan, Prince. Ilang beses mo pa akong kainsaktan, ha? Kasalanan mo naman eh. Ano? Ako? Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Siguro nga mali lang talaga yung naramdaman ko sa'yo noon. Sana talaga hindi na kita pinakasalan. Kung alam ko lang na magiging impyerno yung buhay ko ngayon kasama ka, hindi na sana kita pinakasalan. Kung ganito rin ang
naman na araw-araw mong ipapamukha sa akin na wala akong kwenta, na wala akong mararating sa buhay kasi mahirap lang ako at di rin nakapagtapos sa pag-aaral. Sana nga, hindi na kita pinakasalan! Ayoko na! Hindi na ako masaya! Hindi ako naging masaya sa'yo! Ano? Tama ba yung narinig ko na maghihiwalay kayo? Opo, hindi ko na po kaya makisama sa anak nyo. Wala na ngang may pagmamalaki. Nananakit pa ng babae. Casey! Prince! Ano ba naman kayo? Huwag kayong maghiwalay. Tama na, Ma. Kung ayaw na ni Casey, titigilan na tong kagaguhan na to. Ayoko na rin. Tama lang na maghiwalay na kaming dalawa. Dahil sawang-sawa na ako sa bunganga niya. Tuluyang kaming naghiwalay ni Casey Papadudut. Isinama niya ang anak namin, pinasara din ng mga magulang niya ang internet cafe at ibinenta ang lahat ng computers. Nawalan ako ng hanap buhay at parang nawalan na rin ako ng buhay. Hindi ko na rin nakikita si Sabrina dahil lumipat ito ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. Ang anak naman namin ni Sabrina ay naiwan sa bahay nila. Kapag may pagkakataon ay nilalapitan ko ang bata pero ayaw nitong lumapit sa akin. Lalo na nang makita ko ng lola nito. Galit pa rin sila sa akin at ayaw nilang lapitan ko ang anak ko. Walang araw na hindi ako pinagsasabihan ng nanay ko na mali ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Casey. Para siyang sirang plaka na ayaw ko nang pakinggan. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko si Sabrina. Gusto ko siyang makausap noon para pag-usapan ang lahat ng nangyari sa amin. Pati na rin ang mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanilang mag-ina. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon noon na makausap siya ay hindi ko na yon pinalampas pa. May parte pa rin kasi sa akin na gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Lalo na't wala ng pag-asa ang relasyon namin ni Casey Papadudut. Sabrina, hintayin mo ako. Huwag mo naman akong deadmahin. Prince, pwede ba wag mo na akong lapitan? Sabrina, mahal pa rin kita. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yung pagmamahal mo. Kapag di mo ba ako tinigilan, hindi lang sampal yung aabuti mo sa akin. Sabrina naman, nagmamakaawa ako. Mahal pa rin kita. Hindi mo ba naririnig yung mga pinagsasasabi mo? Nakakaya sa mga tao nakakarinig sa mga kasinungalingan mo. Sabrina, totoo. Mahal kita. Balikan mo na ako. Wala na kami ni Casey. Hindi ka na talaga natuto. Hindi mo ako mahal at mas lalong hindi mo mahal yung anak ko. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Kung noon, kaya mo pa akong utuin, pues hindi na ngayon. Matagal na akong nagising sa bangungot na yon. Bigyan mo ako ng second chance, please. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala lang chance. Tapos na tayo. Aaminin ko, minahal kita noon. Kaya nga binigay ko sa yung sarili ko ng paulit-ulit hanggang mabuntis mo ko. Pero mali na minahal kita kasi di mo deserve yun. Nagkamali ako. Si Mama kasi… Huwag mo nga siyang isali sa usapan. Alam kong ayaw ng nanay mo sa akin kasi ayaw niya sa kauri niya, sa isang pobreng tulad ko. Taas din ang tingin ng nanay mo sa sarili niya, no? Nakakatawa. Meron pala talagang pobreng mata pobre. Kapal ng mukha niyong dalawa. Pero nagising na ako. Hindi na niya ako kayang diktahan. Prince, huli na ang lahat. Wala nang second chance para sa atin at may boyfriend na ako. At kahit nagkataon na wala akong boyfriend, hindi na ako papatol sa'yo. Hindi ako papatol sa isang lalaking may asawa na. Hindi pa ako ganun kadesperada para magpakatanga sa isang katulad mo. Wala na. Wala na kami ni Casey. Wala na nga. Pero kasal pa rin kayo. At pwede ba, hindi ka ganun kagwapo para magpakababa ako at piliing makasama ka. Mahal ako ng boyfriend ko. Bukod sa matinong tao siya, tanggap niya ako at yung nakaraan ko. At magpapakasal na kami. Ha? Magpapakasal na kayo? Oo, nakakabingi ba yun? Kasi kapag mahal mo, pahahalagahan mo. Pakakasalan mo. Yun sana gusto kong mangyari sa atin nun eh. Pero buti na lang hindi mo ako pinanindigan. Mas maayos na lalaki yung pakakasalan ko, hindi tulad mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang kawawa. Mukha kang miserable. Sabrina naman, patawarin mo ko. Pero tama ka. Kasalanan ko kung bakit miserable ako. Kung bakit miserable ang buhay ko. Inutil ako. Masama akong tao. Wala akong paninindigan. Sige na,
Ayoko na marinig yung drama mo. Umalis ka na dyan. Tumabi ka. Huwag kang humarang sa daraanan ko. Pwede pa ba tayo maging magkaibigan tulad ng dati? Bobo ka ba kausap? Yan ang napapala mo sa nanay mong pobreng mata pobre. Nawalan na ng sustansya yung utak mo. Nakakatawa na tatanungin mo pa kung pwede tayo maging magkaibigan. Tanga, sinira mo ang lahat sa atin. Hindi naman pwede na pagkatapos mo sirain yung pagkatao ko, gugustuhin ko pa rin na tanggapin ka bilang kaibigan. Hindi ako kagaya mong tanga. Tsaka pwede ba? Huwag ka nang lalapit sa akin. Sa amin ang anak ko. Wala ka ng karapatan sa kanya. Sabrina! Simula ngayon, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin, ha? Kahit anino mo, ayoko na makita. Mabubuhay ako na wala ka. Gusto ko na ng katahimikan. Tumulo ang luha ko nang makita ko kung paano maglakad papalayo sa akin si Sabrina. Masakit pero deserve ko naman lahat ng yon. Nangihinayang lamang ako dahil sinayang ko yung pagmamahal ni Sabrina sa akin noon. Naging makitid ang utak ko at nauwi sa maling desisyon pagdating sa pag-ibig. Kaya naisip kong pumunta na lamang dito sa Manila para humanap ng trabaho at magbagong buhay. Natanggap ako sa construction, Papa Dudut. Gusto kong makaipon at magpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong magbigay ng sustento sa mga anak ko pag nakatapos na ako ng pag-aaral. Gusto ko silang pag-aralin gamit ang sarili kong pera. Papa Dudut, gusto ko talaga na kapag lumaki na ang mga anak ko ay hindi sila makapag-asawa ng tulad ko. Sana'y makatagpo sila ng matino at kaya silang ipaglaban. Hindi tulad ko na isang duwag at sa ngayon ay hindi na ako tumitingin sa babae. Ayaw ko nang makasakit pa at makasira pa ng buhay. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal na si Sabrina sa boyfriend niya. Masaya ako na naging maganda ang buhay nilang mag-ina. Si Casey naman ay may kinakasama ng ibang lalaki at mabuti naman ang naging kalagayan ng anak ko sa kanila. Sana sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko, lalo na sa mga lalaki dyan, huwag niyo pong gayahin ang ginawa ko. Kapag hindi pa kayo ready, huwag na huwag munang galawin ang isang babae at huwag kayong pumasok sa isang sitwasyon na ikakasira ng buhay ninyo. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa mga kabarangay na nakikinig. Maraming salamat din sa Barangay LS 97.1 sa pagkakataon na maitampok ang kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!